In this reading, we will going to have general reading and message from spirits. So let's see the energy first. Releasing pain. Oh, forgiveness, my loves. Completion and accomplishment with the World card. And forceful. Okay. My loves. So here, dito, you are currently dealing with physical and emotional, sabihin nating depression. Pero my loves, dito napakaganda yun. Kumbaga, you are releasing pain. So, you are healing, my loves. Okay? So, it's time for you to recover, o maaaring ikaw, kakaramdam ka na ng recovery, and ikaw ngayon ay nandyan sa self-love era mo. So, that's good for you kasi, ito, naka-reverse ang ating Three of Swords. So, Three of Swords, alam naman natin na unfavorable card kasi nga yan ay may significance sa pain. So dito, my loves, kumbaga, I see na closing the cycle, or dahil nga ikaw ay healing na, so nandun ka na sa period na kung saan ikaw ay nag-heal na. Close na yung cycle or yung issue regarding this pain. Okay? So nandun na, kung wala pa to sa'yo, my loves, physical healing, emotional healing, eto na nasa process ka na nun. Okay? So, dito, I also hear na may apologies o mga apology na may forgiveness dito sa energy na to. It's either magbibigay ka ng forgiveness o makaka-receive ka ng apology. Okay? Kasi healed na parang kumbaga, dito kasi heartbreak yan. Pero naka-revise siyang ganyan. So, it's either tatamasa mo na yung forgiveness and apology na iniintay mo. And that's the completion of that cycle. The fulfillment of that cycle, my loves. Magbibigay yan sa'yo ng sense of security and harmony with the World card. And this, sabihin natin na bigla dito sa future natin, pwedeng okay, spirits are telling you na iwasan yung pagiging arrogant and rude. Okay? I also hear na if someone are asking for forgiveness, accept that. Kasi dito parang merong tactless or rude na parang aggressive, okay? With the Knights of Swords, parang kumbaga maaaring maging focus ka doon sa victory driven, ganon. Na parang sa feeling mo, ikaw ang nanalo, ganun. So, may tendency ding ikaw to. Ikaw humingi ng apologies and you are dealing with someone na parang naging ruthless sa'yo. Okay, let's see more clarifier about this. Kasi dito para bang ang focus ng energy na to may nanghihingi ng tawad para sa healing, para sa completion, sa pagkakaayos. Pero dito parang andito yung pagiging bully. Parang unfocused dito sa healing na to. And rude. Alam niyo yun? Yung parang meron nang humingi ng tawad pero meron pa rin hindi makapagpatawad. And sabihin natin masyadong arrogante dito. It's either you or the person you're dealing with or yung kung sino man sa paligid. Maaaring ikaw feeling sorry ka tapos yung pinaghihingan mo naman ng sorry is masyadong arrogante and aggressive, impulsive towards you. Ayun, okay. So, maaaring my loves, you still in confusion. Okay. Dito, di ba it's either baka may humingi sa'yo ng apologies, may nanghihingi sa'yo ng apology, at maaaring ikaw ay confused doon sa na yun. If ever then my loves na ikaw ay confused na mag-forgive sa isang tao, kasi dito may mga clouds pa parang hindi ka pa sigurado dito sa forgiveness na to. Pero my loves, this is the sign, this is one of the sign na iniintay mo na kailangan mo na i-push yan kasi nandito na ang good luck and joy. So sabi ko nga sa inyo, yung forgiveness na yan,
Pagpapalaya din yan sa sarili. At iyan ay isa na ring sign para magkaroon ng fulfillment ang mga bagay-bagay. So dito, my loves, nandito kasi yung sabihin nating reward. Pwede din yan is the cause and effect. Na kung halimbawa, ikaw nga yung feeling sorry. Parang ikaw nga, my loves, yung feeling sorry. And hindi ka pa sure kung patatawarin ka ng taong ito. Kasi dito, my loves, ano parang, di ba, clouded nga. And dito, anong focus? Pero my loves, kung sa tingin mo, parang ayaw mo pang humingi, yan ang makakapagpalaya sa iyo Kung meron kang nagawang kasalanan, humingi ka ng sorry, or mag-forgive ka, yan kasi ang makakapagpalaya sa inyo, okay? Pero dito, it is rewarding kung gagawin mo yan. Rewarding. And I also, my loves, baka nga dealing ka doon sa mga tao na the more na nagpapakababa ka, lalo silang nafa-flattered. May tendency din ganun. The more na ibinababa mo yung sarili mo, lalo silang napa-flattered. Pero, my loves, doon ka mag-focus kung ano sa tingin mo ang tama. Kasi, nandito yung good luck. Okay? Ibig sabihin, kung gagawin mo, kung doon ka sa side ng pagiging tama, may tendency, my loves, na dumating din yung rewards na deserve mo. Lalo na kung napakakumbaba ka. Okay, let's see more clarifiers for this. So, healing, my loves, ang kailangan maging focus dito. May pagka-clouded pa ito. Ayan. Watch and wait, my loves. Watch and wait. My loves, ito nga, feeling ko nga you are dealing with someone na parang feeling sorry ka, pero sila masyadong flattered. Kasi nandito na yung cause and effect Watch and wait. With number 8 din, nandun din yung karma. Pero my loves, doon ka mag-focus ko ano ang tama. So, surrender now. It's time for you, sabi ko nga sa inyo, ito na, confirmation, my loves, na ikaw nga yung feeling sorry na to. Kasi, you have to surrender that feeling. So, kung kinakailangan mo humingi ng sorry, mag-sorry ka. Kasi right now, parang pinag-iisipan mo nga bagay-bagay kung dapat mo pa bang gawin. Pero, Spirits wants you to know na kung ano ang tama, iyon ang gawin mo. Surrender now, okay? Para na rin sa pagbabago. Completion, my loves, so, palayain mo sarili mo with this butterfly. From caterpillar, nandiyan nakaabang sa'yo yung fulfillment, your completion. Kasi baka ito na nga iniintay mo. Even though, wag ka mag-expect na magiging mabuti itong taong to or yung mga taong to sa'yo pag ikaw ay nag-sorry. Kasi merong flattery na energy dito that the more na nagsosorry sa kanila para mas lalong nagiging flattered, wag ka mag-alala kasi nandun din. Nandun din yung lesson naman sa kanila. And dream the world into being. Okay? So dito, ang intention dito mahalaga. Ang intention dito mahalaga, meron ka pa kasing doubt kung ready ka ba talaga na mag-sorry. Kung hindi ka pa ready, mag-wait ka until sa maging ready ka. Pero tandaan mo, part yon ng completion and fulfillment. Para na rin din sa yung harmony, sa yung peace of mind, my loves. Okay, let's see more clarifier. Okay, the gentleman, the king of cards, he bring joy. My loves, oo, tingnan mo nakaharap dito, magbibigay talaga sa'yo ng pagpapalaya yan, dito, my loves. So, joy, and sabihin nating happiness, with the anchor at your side, gains, the trade come into view. Okay, communication letter. So, generous, ito, umala dito yung pagiging generous. Yes, my loves, yun na nga. Kung ikaw ay nagdadalawang isip na humingi ng tawad sa isang tao, my loves, iyon is part ng completion. And ayan na nga, parang iyan din ang makakapagpaluwag sa yung damdamin. Okay, dito, parang kumbaga, isa sa mga pinag-iisipan mo, kung kailangan mo ba makipag-communicate. With this letter kasi, my loves,
Dito kasi my loves, kumbaga letter communication. Kailangan din talaga ng communication. My loves, if ever na sabihin nating the more na pinapatagal mo to, nandun yung steady, andun yung lumating dito kasi yung anchor na to. The more na pinapatagal mo yung mga bagay-bagay yung sa loobin mo dyan, mas lalo kang nagiging stuck. Mas lalong, sabi natin nag-i-stuck, mas lalo kang nag-i-stuck dyan, mas lalo kang nagiging clouded. Okay? So, gains in trade come into view. Para mas makita mo, parang kumbaga, para mas makita mo ang result, ibigay or gawin mo to ngayon. Okay? So, ayan, communication is the key. Lumano na may communication is the key. Okay? Kasi, kumbaga, the more na hindi ka, parang ikaw din na nakukulong Ikaw din yung naka-stuck. Pero, ayan dito nakaharap yung gentleman. So, iyan kasi ang hatid niyan is happiness. So, enjoy. So, ibig sabihin, kung nakafocus ka dito sa completion na to, and ang completion na to ay dahil dito sa forgiveness, sa paghingi ng forgiveness or sa pagbibigay ng forgiveness, mas maa-attain mo yung fulfillment. Sensitivity, you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environment, situations, and chemicals. My loves, eto na nga. Kumbaga, maaaring ikaw, you are dealing with somebody na talagang may pagka-ruthless, my loves. So, dito, kailangan mo talagang patawarin yung mga bagay, may mga taong yun, even though na ganun pa rin sila. Okay? At kung meron kang nasabing hindi maganda sa kanila, kailangan, my loves, is makiramdam ka. Kung kailangan ng pagpapatawad, patawarin mo. Okay. There's no need to hurry or force. Eto na, sige. There's no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Okay. So, eto malinaw na malinaw, this is about forgiveness and apologies. Okay? So, dito, mas magiging masaya or mas magiging positibo ang mga bagay-bagay kasi ito ay may, kumbaga, part ng completion ninyo. Pero dito, my loves, kung yung sa communication na to sa tingin nyo hindi pa talaga din ready, yung mga taong involved dito, huwag magmadali at darating din yan. Pero ang mahalaga, my loves, ikaw yung sa puso mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Kasi, kumbaga, kailangan wala na yung bigat dyan sa dibdib mo kung ano man yung nararamdaman mo. Okay? Let's see. One more pull. Advice from angels and guides. Ayan, remain positive, my loves. Pwede nga ikaw talaga yung feeling sorry, my loves. Remain positive and wag mong ipilit ang mga bagay-bagay. Kumbaga, sa ngayon, baka nga masyado pang aggressive itong energy na to na parang gusto mo nang magkaayos kayo, mag-sorry ka na, or nandun pa yung doubt. Dapat, my loves, maging genuine ka. Maging totoo ka muna sa nararamdaman mo. And kagaya ng sinabi ni angels, remain positive, okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.